Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway nito, sa nais ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito ay naranasan ng kaguluhan at kawalang pag-asa. Ito ay sinasagisag ng kanilang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ng babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't bumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din nito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Tayo pong lahat, poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyang pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Tugon. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus. Ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan sa bisa ng kasalanan na umaalipin sa sangnilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos,
Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, paghahanda, 40 araw. At kung bibilang tayo po simula pa nung Ash Wednesday, nakaka-5 araw na po tayo. Kamusta po ang karanasan? Walang pinansin. Simula nung Ash Wednesday, walang pagbabago, walang naranasan, walang nararamdaman. Di ba kayo nagpa-check up? Baka may nararamdaman na. Kailangan na, no? Sabi ko nga sa inyo, ikondisyon ang sarili at huwag kakalimutan, nasa panahon tayo ng Kwaresma. At alam ng demonyo kung sino ang mga nagpalagay ng abo o kaya naman mga nakiisa sa pagdiriwang nung buksan natin ang panahon ng Kwaresma. Kung wala pa naman, baka masyado pang maaga, no? Sabi ng demonyo, sige, maaga pa. Tandaan ninyo, mas matindi ang panunukso sa mga panahong ito. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Kasi iba na ang marketing strategy ng demonyo ngayon. Iba na, hindi na ito yung nakakatakot na mukha, hindi na ito yung may sungay, hindi na ito yung may buntot. Hindi na ito yung nanlilisik yung mata, may apoy sa likod. Nag-iba na ang kanilang strategy, pero pareho pa rin ang panunukso. Pareho pa rin yung kung saan at kung paano tutuksuhin ang tao. Nakakapasok na rin po ng simbahan ang demonyo. Hindi yan yung hanggang pinto lang yan. Hindi. Hanggang dyan sa kinauupuan mo. Kasi yun na yung bagong strategy. Kung kanino ka mas dikit, kung kanino ka mas magiging attractive, dun yan. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Yan na yan, ganyan na yan. Natukso na ba kayo sa pangit? Sige nga. Naakit na ba kayo sa pangit o naakit na ba kayo sa nakakatakot? Hindi. Naakit tayo sa magaganda,
sa maganda sa paningin, sa masasarap, sa masasaya, doon tayo naakit. Hindi siya nakakatakot. Nilalayuan nga natin kapag nakakatakot eh. Kaya kailangan lang talaga maging aware tayo, maging alerto. Hindi lahat ng masarap, tama. Hindi lahat ng masarap, nakakabuti. Kaya ngayon pinaalalahanan tayo sa unang linggong ito ng Kwaresma na mayroon tayo laging inaharap na tukso. Bahagi na yan ng buhay natin. Kaya kailangan natin mas mag-ingat sa mga pinakikinggan natin. Sino bang madalas natin pinakikinggan? Na ikinakapapahamak naman natin. Tingnan niyo po, balikan natin. No? Sa unang pagbasa, sa aklat ng Henesis, nakipag-usap, diba na, nagbagong anyo ang demonyo. Sa anong anyo? Anong ginamit na anyo? Ahas. At ano ang sinabi ng ahas? Magaling po magsalita ang demonyo. So, yung tinatawag nating play of words, yung tinitwist, yung mali, nagiging tama kasi yung paggamit niya ng mga pangungusap ng salita. Diba sabi, totoo ba na hindi niyo po pwedeng kainin ang mga yung nasa mga pagkain? Totoo ba? Malinaw naman ang bilin ng Diyos. Lahat pwede niyong kainin. Pero ang sabi, ang salita, totoo bang hindi po pwede? O kaya tuloy, nakipag-usap si Eva at pinaliwanag pa ni Eva. Di naman, lahat pwede, maliban lang doon. O yun, nakapasok na. Ganun ba? Naku, hindi totoo yan. Alam niyo po, ang tukso, liligawan ka niyan. Aakitin ka niyan. Kaya kung hindi malalim at malawak ang iyong pag-iisip, madali kang bibigay. Madali tayong bumigay. Kaya, mas pinakinggan ni Eva, yung unang tao, ang salita ng demonyo kaysa ang panindigan kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila. Kasi parang, maganda siguro maging Diyos. Maganda siguro yun. Hinangad din nila. Ninais na rin. Pero dahil nga sa pangbubuyo ng demonyo. Tingnan ninyo, sa mga, ano kayo natutong magsigarilyo? O uminom? O magsugal? Ano kayo natuto? Diba? Sige na, tikman mo lang, masarap to. Ngayon, adik ka na. Sa Ebanghelyo, maging si Jesus, no? Kaya nga pinapaalala sa atin dito, no? Maging si Jesus. Bakit dumaan sa panunukso si Jesus? Para maintindihan niya tayo. Lahat ng paghihirap, lahat ng nararanasan ng tao, naranasan ni Jesus. Pero ipinapakita sa atin ni Jesus na kaya nating labanan ang tukso. Lahat ng kagutuman ng tao, physical hunger, no? Kaya nga, pero mo, 40 araw hindi kumain, ngayon mo sabihin, hindi nararamdaman ni Jesus yung kagutuman mo. 40 days.
Pero dinisiplina niya ang kanyang sarili. At yun din sinasabi sa atin, disiplinahin natin ang sarili, hindi porket nagutom kakain. Hindi lahat ng gusto natin, kailangan natin kunin. Kailangan lang may pagpipigil ng sarili. Yung kagutuman, ano kagutuman ng tao? Pagkain, kapangyarihan, kayamanan. Diyan tayo nagiging mahina. Ayan yung ginagamit ng dyablo para tayo pasukin. Pero mas tingnan natin, ano ang ginawa ni Jesus para makayanan ang bawat panunukso. Ang dyablo kasi, alam din kung anong nakasulat sa Biblia. Para binabasa din niya, alam niya. Kung kaya tayo mahina, kasi wala tayong alam sa Biblia. Mahilig lang tayong magbunganga. Mahilig lang tayong mag-comment, pero walang laman yung mga comment natin. Walang lalim. Kasi pag ginamitan ka na, di ba ikaw ang anak ng Diyos? Nasusulat, di ba iingatan ka? Pero malinaw din, nasusulat. Okay, tama ka naman, pero hindi mo kinakailangan subukin ng Panginoon. Hilig natin makipagdebate, no? Nang wala naman tayong baon, wala tayong sandata. Pero saan ka gutom? Kasi yun yung pupuntiryahin. Kung kulang ka sa pansin, maraming ibibigay ang demonyo sa iyo para magpapansin ka lang. Kayang-kaya naman. No? Kaya nga nasa panahon tayo ng Kwaresma, ang sinasabi sa atin, dagdagan natin ang oras ng pananalangin. Dagdagan natin ang pagbabasa ng Biblia. Dahil ito yung pinakamabisang na panlaban natin sa anumang tukso. Na kapag nandyan ang tukso, alalahanin mo ano ang sasabihin ng Diyos o ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kung natukso ka, natukso ka. Pero hindi ibig sabihin, masamang tao ka na. Hindi ibig sabihin, yan ka na. Kailangan mo lang lumapit sa Diyos, kailangan mo lang magsisi, kailangan mo lang ituwid. Aminin lang. Kaya nga, di ba sa ikalawang pagbasa, pinapaliwanag sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, na ang kasalanan, pumasok sa tao ang kasalanan dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos, pero dahil kay Jesus, sa kanyang pagsunod, naligtas tayo. At kaya siya, mapapako sa krus, mamamatay, muling mabubuhay, para bigyan tayo ng pagkakataon. Kung natukso ka na, pwede pang umalis dyan. Huwag mong piliin manatili dyan. Huwag ang Diyos ang alisin mo sa buhay mo. Paalisin mo ang dyablo. Paalisin mo ang demonyo. Sabihin nyo nga ulit, lumayas ka, Satanas. Kakayanin naman po, lalo tigit kung mayroong tulong. Magtutulungan lang tayo, o magpapaalalahanan lang tayo, marami na tayong nalampasan. Marami na tayong tukso na nalabanan. Uulitin lang yan.
Mauulit, pero kailangan mong ibahin ang iyong pagtugon dyan. Pinapaalala lang naman din ito. Nawa po, mas seryosohin natin ang mga panahong ito at mas maging matatag nawa tayo bawat araw na atin pong kaharapin, lalo tigit ang mga tukso na inilalapit sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat at atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agalang paggaling ng mga may sakit, mga panalangin at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo mag-alam sa bawat pag-uwi. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon
ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabig sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.